our channel. Yan, di ba? Ito na naman tayo. So for today's vlog, ang i-unbox natin ay isa sa pinaka matindi at syempre proven and tested ng ating nag-iisa at walang katapat na hari ng Oxy para sa amin. Syempre, ang ating kapatid, si Jeffrey Guansing ng Harabas. Woo! Tanghalian na, harabas na. Dagat, bundok, ilog, sapa, kasama ka niya. Follow your passion, live your dream. Grabe yun. Grabe namang intro yan. So tara guys, ay unbox natin itong o kung makabala natin. Let's go! Konting kaalaman. Ang salitang kavala ay nagmula sa scientific name na Scoberomorus cavala o mas kilala bilang king mackerel or in local terms natin, tanige. So that's it mga kapins. Thanks and kita-kits! Hindi pa. So tara, proceed tayo sa unboxing. Now, ito na guys. Sa kavala natin na model, meron ditong code na makikita nyo. Ito. Ang naka-indicate ay 52LX. And then ito namang isa ay 5N2LX. So ano bang ibig sabihin nito? Ang 5 ay ang size ng reel. Ang 2 naman, or yung Roman numeral na number 2, makikita nyo dito ay ang kanyang speed. Kasi ang kavala natin na model ay 2 speed. So meron siyang high gear and meron siyang low gear. Okay, and then ito naman may LX. Meaning nito ay lefty or pang left hand ang kanyang retrieve. Okay? Dito naman sa isa, kung makikita nyo, ganun din, meron siyang size 5. And dito naman merong N. So ano ba yung N? Ang ibig sabihin nito ay narrow. So mas makipot ang spool nito kumpara dito sa ating isang model na wide naman. And same lang din, 2 meaning 2 speed and then LX meaning lefty. Okay? So dalawang klase kasi ang kavala natin, merong size 5 and then size 12. Ngayon, kung bibili kayo ng kavala natin, importante na alam natin ang codes nito. Kasi meron tayo na ang code naman ay 5-2. Meaning nun, pag walang LX ay pang right hand retrieve naman yan. Okay? Yan. So, tara, proceed na tayo dito. So, ngayon guys, focus muna tayo sa size 5. Okay? Yan. Kung mapapansin natin yung box. Yan. Tingnan natin yung box natin. Yan. So, kung mapapansin nyo, meron tong naka-indicate na T-bar. Okay? So, paano nyo madi-differentiate ang Okuma Kavala na peke sa hindi? Ang original, makikita nyo dito, T-bar. Ang peke, makikita nyo dito, hugis puwet, tapos may nakalagay T-back. Huwag nyo bibilihin yun, guys. Parang awa nyo na, magkakagulo kayo ng misis nyo. Kidding aside, guys, walang counterfeit ang ating mga Okuma products all over the Philippines. So, lahat yan legit yan, guys. So, makakaasa kayo na ito ay lehitimo at syempre, maaasahan. Okay, so, proceed na tayo. Between the two, pinaka in demand at pinaka talagang gustong ma-review natin is yung wide na model. So, tara, i-unbox natin. Tabi mo natin tong narrow. Okay. Sige, buksan natin siya. Yun. So, una natin makikita dito ay meron siyang kasamang manual. Yan. Yun. Alam mo, ilang beses na ako nagbukas nito. Pero syempre, lagi pa rin akong alam mo yun, nai-excite. Parang laging bago sa akin. Yan. Ay, ganda guys. Yan. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Ito yung size 5 na model. So, yan. Ang size 5 na model ay palm size, guys. Ang ganda, oh. Pasok na pasok sa kamay. Kamay ko maliit lang, ha. Pero napakaganda ng grip natin sa kanya. Yan. So, simulan natin. Size 5. And then, 2. Explain natin yan. So, ngayon, guys, ito ang high gear. So, pag nakataas itong button, yan yung high gear niya. So, pag niretrieve natin nito, ang gear ratio nito ngayon ay 6.4:1. Perfect ito for slow pitch jigging. Okay? Now, pag pinindot naman natin to ngayon, yan. Bababa siya
into 3.8:1. Ito naman yung low gear na ginagamit naman natin pag tayo naman ay nag-speed jigging or fast jigging. Yan. Tapos pag gusto natin siya ibalik, very easy. Kakalabitin lang natin to. Yan, high gear na siya ulit. Okay? Ganda. Tapos i-ano lang natin yung mga parts niya. Ito nga pala ang kanyang spool tension. Yan. So ito spool tension niya. So pag pinahit mo siya clockwise, lumuluwang siya. At pag gusto mong itaas yung spool tension mo, ipit mo lang siya ng counterclockwise. Mas tataas yan. Yan. Mas hihigpit yung spool natin. And then ayan, kung makikita nyo rin, naka-T-bar na siya. So dalawang klase kasi yung handle ng kavala natin. Merong naka-ergo design. Yung ergo naman medyo round. Pero mas preferred natin ngayon na gamitin itong T-bar kasi mas maganda ang grip natin dito. And nga pala, guys, kung mapapansin nyo, yung latest natin na kavala ngayon is meron na siyang ganitong, may side plate na siyang ganyan na merong print ng Okuma. Ganda. And then ito yung sinasabi ko na na wide model, wide spool. Yan. Mas malapad siya. Ganda. And then ito ang kanyang lever drag. Dito ka kukuha ng drag. Pag pinush mo to, mas humihigpit ang drag natin ito. Yan, mas tumataas. Tapos pwede mo siya isagad hanggang dito. Ito yung max drag niya. Push mo lang siya, pababa. Pwede mo siyang isagad. Kumakalso lang. Yan. So hanggang dito sa dulo, yung sagad niya. Yan yung pinakamataas na drag niya. And then kung mapapansin natin dito, meron naman dito na clicker. So pag gusto mong lagyan ng alarm, ako ginagamit ko kasi to normally pag kunyari gagamitin ko to pang light rolling. I-adjust ko lang to. Lalagyan ko lang siya ng drag. Bako to. And then pag inikot ko siya, nagkakaroon siya ng sound. Yan. Ang ganda nito. Tapos ang body nga pala ito guys ay gawa sa CNC machined aluminum. So talagang purong-puro siya. Wala siyang pintura, so wala kayong aalalahanin na puputok o lulubong pintura. Napakaganda nito. Talagang powerful. At saka, nga pala, ang weight nito guys ay 515 grams lang. So, medyo may weight pero hindi siya ganun kabigat. Comfortable pa rin gamitin kahit lalo na pag nakasalpak na siya sa ating rod. And then ang bearings nito ay 4 bearings na high performance bearings. Yung high performance or HPB bearings ay salt water resistant. So talagang pangdiinan to guys. So siya, ang tawag ito, very durable. Especially pag ginamit natin sa salt water. Yun. And then ang kanyang drag, ang high gear na drag niya ay 15 pounds or 7 kilos, while ang kanyang low gear is 24 pounds or 11 kilos. Mabanggit ko na nga rin pala guys, pagdating sa pag-fishing natin, hindi natin kailangan ng sobrang taas na drag para makahuli ng malaki. Nagiging kasi, may isama ko lang din kasi nagiging common misconception pagdating sa fishing natin is kailangan mo ng napakataas na drag para makahuli ka ng malaking isda. Minsan kasi may naghahanap sa atin ng, "Sir, meron ba kayong 30 kilos na drag?" Kasi ang target doon nila 30 kilos pataas. Hindi nyo kailangan ng sobrang taas na drag. Ang kailangan nyo lang ay syempre technique, tapos tamang laro sa laban ng isda at tamang setting ng drag. Hindi nyo kailangan ng sobrang taas na drag. Yan. Okay. So, dito naman tayo ngayon sa 5N2LX. Ito yung narrow model guys. Yan. So, same lang din sila ng inclusions. Itong wide na model. Yan. Okay. Yan. Okay, sa unang nakita ko muna, napansin ko, itong bottom section is kulay itim. Silver kasi yung sa wide natin na model eh. Ayan na. And then, ito yung sinasabi ko na ang ang wide natin na model, yan. And then, ito yung narrow. Kung makikita niyo yung spool size, yan, pagtatabihin natin itong dalawa, mas makipot tong narrow.
So, less ang kanyang spool size, kumbaga mas konting linya ang mailalagay mo dito at mas magaan siya ng bahagya. Ako, normally ginagamit ko itong narrow na model natin para sa light jigging. And then ito, pag kunyari, ang gusto mong gamitin is yung talagang malaliman. For example, 300 meters palalim. So, mas kailangan mo ng mas malaking spool size para do sa ganong klase ng drop. Ito naman, pag kunyari, nasa 100, 150, 200, ayos na ayos tong ganitong klase. At saka, komportable yun. Sarap din gamitin. Yan. Yan, parehas lang sila, oh. And then, pagdating sa yan, same lang din sila ng size. Palm size, ayun, oh. Ang daling i-manage ng line. Ayun, oh. Ang daling itawid. Di ba? Kunyari, jijigging kang ganyan. Ang dali. Okay, oh. Ganda. Ang ganda, guys. Yan. Tapos, pagdating sa line, syempre, ang nai-spool natin dito na line ay conforme sa kung ano yung capacity ng rod natin. Pero nagva-vary yan. For example, sa kasi, iba-ibang brand, pare-pareho sila ng PE, pero nagva-vary sila ng thickness. Minsan may ganun nangyari. Ako, although, hindi siya, bihirang nangyayari yung ganun, pero ako kasi, pag nagkakabit ako ng line, nagbe-base ako sa actual. So, nakikita ko minsan, pareho sila ng PE2, pareho sila ng diameter, pero ang nakakabit lang, for example, sa brand na ito, ay 500 meters. Samantalang yung isa naman, mas naikakabit niya ay 600 na, kumbaga nalulubos niya na naikakabit yung buong 600 meters. So, they vary. Talagang doon ako sa actual nagdedepende. Meron tayo kasi sa shop na particular braid na ang pangalan ay silk braid. So, dito sa Cavalla natin, nakakapagkarga tayo ng 42 pounds na 600 meters ng 42 silk na braid. Now, pag ang ginamit ko naman ay yung isang klase natin ng braid, which is yung GL Superior, ang naikakabit lang sa kanya is roughly nasa 500 meters dito sa wide natin na model. Dito naman sa narrow natin na model, so kung gusto niyo makapagkarga ng mga 400 meters or 300, 350, 400, mga 30 pounds, 35, mga ganong klase ng ganong klase ng poundage ng braid. So mga kapins, yes, available po ang Okuma Cavalla sa ating store located on the second floor of La Buena Building, 7439 Dr. A. Santos Avenue, Barangay San Isidro, Sucat, Parañaque. Katapat lang po tayo ng SM Hypermarket Lopez. So along Sucat Road lang po tayo. So very accessible po ang lugar natin. And para naman po sa mga kapins natin na nag-o-office o nasa malalayong lugar, we ship po nationwide. Yan. So, DM nyo lang po kami sa aming page and naman po tayo, almost everyday pag mabilis naman tayong sumagot sa mga inquiries. Yan. So, maraming salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe to our channel for more of our upcoming vlogs. So, maraming salamat mga ka-fins. God bless and kita-kits!